araw mga boss, welcome po ulit sa akin channel. So ang pag-uusapan natin ngayong araw is regarding sa fuse ng motor, no? Kung anong function nito, kung kailangan ba siyang palitan ng mas mataas o hindi, at kung bakit nagkakaroon ng shortage o short circuit sa motor natin. So simulan natin mga boss. So bago tayo magpatuloy mga boss, ni-research ko na rin yan, no? What is the main function of a fuse? In electronics and electrical engineering, a fuse is an electrical safety device that operates to provide overcurrent protection of an electrical circuit. Its essential component is a metal wire or strip that melts when too much current flows through it, thereby stopping or interrupting the current. So kung mapapansin niyo dyan mga boss, meron tayong fuse holder, starter relay ng Raider 150. Ito yung kadalasan ginagamit sa mga motor mga boss, no? Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang sukat, meron tayong malaki at meron tayong maliit na fuse. So yung fuse na yan mga boss, syempre depende kung ano yung gagamitin nyo doon sa fuse holder nyo. Katulad dito mga boss, maliit yung fuse holder, kaya yung fuse na gagamitin dyan is maliit din. Kadalasan ang gumagamit dyan, Raider 150 first gen, mga SkyDrive, Smash, ano ba, yung mga Gixxer, yan. Maliit yung fuse holder nila, kaya dapat ang gagamitin nyo dyan yung maliit. Ito namang malaki, ang kadalasan gumagamit nyan is Raider 150. Mga boss, mapapansin nyo rin dyan, iba yung kulay, magkakaiba yung kulay nila, no? Kasi yung kulay na yan, nag-i-stand yan doon sa ampere nila. Katulad yung nasa kaliwa, yung medyo brown, 7.5 ampere yan. Yung kulay red naman, 10 ampere. Yung kulay blue, 15 ampere. At yung yellow, 20 ampere. So habang tumataas yung ampere ng fuse mga boss, lalong kumakapal yung ano niyan, yung pinaka wire niya sa gitna o yung metal strand niya. So kapag mas makapal yan, mas mahirap putukin o mas mahirap sunugin mga boss. So yung regarding sa pagputok ng mga fuse mga boss, common question sa ano yan, no, Raider 150 group. Minsan may magpo-post doon, 2 beses na daw naputukan ng fuse, 3 beses, 4 na beses, pero bakit lagi pa rin pumuputok mga boss? May mga nagko-comment doon, magpalit ka ng mas mataas na ampere o mas mataas na fuse. So kami mga boss, hindi namin na sinasuggest yun, no, na magpalit kayo ng mas mataas na fuse kasi hindi siya safe. Kasi mga boss, once na magtaas kayo ng fuse, mas mahirap yun sunugin, mas mahirap siyang putukin. Ngayon, ang tendency niyan, just in case na mag-short yung motor ninyo, mag-short yung electrical nyo, at nagtaas kayo ng fuse, hindi na siya safe, ang mangyayari dyan, possible na masunog pa yung wiring nyo, o pagka worst, masunog yung motor ninyo. So kung ang problema nyo is regarding dyan sa pagputok ng mga fuse nyo mga boss, ang pinakamagandang gawin nyo dyan is pa-check nyo yung motor nyo sa mekaniko, no? Ang problema nyan is electrical. Dapat isa-isahin ninyo yung wirings. Ang kadalasan na nagiging problema dyan is accessories na makinakabit nyo, ilaw, busina, at kung ano-ano pa mga boss, no? Kasi kaya naman nagkakaroon ng shortage yan sa wiring ninyo is possible may open wire kayo na nadidikit sa chassis. So kapag nangyari yon, kahit magpalit kayo ng fuse paulit-ulit, hanggat hindi nyo naman hindi nyo nakikita yung open wire na yon, patuloy lang na puputok at puputok yung fuse nyo mga boss, no? Yung iba nga sinasabi nga magtataas ka ng ampere, kumbaga ang binigay lang nila solusyon agad, hindi nila hinahanap yung problema. So yung binigay nilang solusyon na yung mga boss is magbibigay pa ng mas malalang problema. Kasi nga kung magpapalit kayo ng ampere pero hindi nyo nakita yung open wire, pag nangyari na nag-short ulit at hindi pumutok yung fuse, yun nga ang possible na mangyayari mga boss, no? Possible masira yung, masunog yung wiring nyo, at worst masunog yung motor ninyo. So kailangan pa-check nyo yung wiring nyo mga boss. Dapat maayos yung pagkakagawa, hanggat maaari. Kung may shrinkable tube kayo, mas maganda palagyan nyo ng shrinkable tube. Tapos yung mga dugtungan, kung kailangan lagyan ng socket, mas okay kung lagyan ng socket. At least hindi nyo na kailangan magtanggal ng, ayun, kung nakatape lang siya, at least yun, plug and play na lang, no, kung kailangan lagyan ng socket.
So tip na lang din mga boss, no, i-check nyo rin yung ano nyo, no, yung sakit sa front brake light switch ninyo. Paki-check nyo kung malayo ba sa handlebar, saka kung merong balot. Kasi meron na rin nangyari sa amin yan. Siguro hindi napansin ng may-ari, nadikit yung ano niya, nadikit yung switch niya, nagkataon na walang balot, nadikit sa manibela, kaya anong nangyari, nag-short. Mataas yung nakalagay niya na fuse, kumbaga nagpalit siya, kaya anong nangyari, nasunog yung buong wiring niya, buti hindi inaabot yung motor. So yan, dapat i-check nyo rin yan mga boss na hindi siya nadidikit. So kung ano, kung sakasakali na medyo malapit, pwede nyo naman siya i-adjust, kasi pwede nyo namang nakatornilyo lang naman yung front brake master, ilayo-layo nyo lang ng konti. So mga boss, kung ang problema ninyo is yung fuse na pumuputok, unang-una, huwag kayong magpapalit ng mas mataas na ampere ng fuse. Pangalawa, ipa-check ninyo yung wirings ninyo. Pa-check nyo kung may mga open wire para maayos. Kung kailangan lagyan ng shrinkable tube mga boss, palagyan nyo. Tapos kung maglalagay kayo ng mga accessories, mas okay kung palagyan nyo na rin ng socket para at least plug and play lang kayo. Hindi nyo na kailangan magtatanggal ng mga electrical tape mga boss, no? Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw mga boss, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video i-upload ko sa mga susunod na araw. Salamat mga boss!